Place your hands on your heart and say this with me. Lord Jesus, starting today, I will avoid competitive itis. Heal me, O Lord. And the Lord will grant your prayer. Palapakan natin sa Diyos. Next is criticalitis. Meron talagang tao na feeling mo ang kanilang role sa buhay mo ay para ituro lahat ng iyong mali. Yes? Huwag lang magsayaw ka, binigay mo lahat sa pagsasayaw. Pagbaba mo, alam mo, mali yung step mo. Yung elbow mo, nakababa, lahat sila nakataas eh. Yung knee mo, hindi ka nakabend eh. Sobra nga. Yung hindi naman siya auditor, pero siya yung personal auditor sa iyong buhay. Ituturo yung pangit na facial expression mo. Maganda sana yun. Pero ito, parang mission statement nila to correct you. Nagko-contemplate kami ng wife ko. Siya po yung commentator. I love you. Alam niyo, nagko-contemplate kami. Sabi niya, Han, naalala ko yung ginagawa mo. Kasi meron mga panahon, kayo meron mga panahon, ang role ko sa Kamanabaha. Alam niyo yung Kamanabaha? Ako po yung youth leader dati sa Kamanabaha. Caloocan, Malabon, Navotas, Baha, Valenzuela. Parating baha doon eh. Sabi niya, Honey, hindi kita maintindihan. Asar na kami sa tao. Ayaw na namin kausapin. Ba't pinagtsatsagaan mo pa rin? Tapos ang ginagawa ng mga youth leaders doon, Brother Obed, hindi na namin ito kaya kausapin mo. Because I have a principle in life. Ask me, what's that? What's that? Loving should come first before correction. Bago mong itama ang tao, kailangan alam niyang tanggap na tanggap mo siya at mahal na mahal mo siya. At hindi ka agad-kaagad. Kung gusto mong itama ang tao, dapat may emotional investment ka sa kanya. Yes? Criticalitis doesn't work. Competitivitis doesn't work. Comparisonitis doesn't work. Yes? Mga kapatid, yun, criticalitis. Ganito pag ang tao kasi gustong may ituro, alam mo, mali ka dyan. Pag tinuro mo yan, 3 ang nakatulong sa'yo. Baka meron ka rin mga mali sa buhay mo. Alam kong matalino kayo. Amen, brother. Next time, ganito na kami tumuro. Ikaw, parang kita. Hindi. Bago ka mag-correct sa iyong kapwa, di ba? I-correct mo muna yung sarili. Ang hirap nun, but somebody has to do it. Di ba, nakakaasar pag itinatama ka ng taong asar ka sa kanya? Mo? Pero ang sarap-sarap na itinatama ka ng isang tao, love na love ka. Hawakan ang kamay ng katabi. Sabihin mo sa katabi mo, I'm willing to be corrected. But please, understand me first. Then I will understand you. Palakpakan natin si Lord. Di ba yung prayer? Grant me serenity and you teach me to be generous, Lord. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To labor and not to seek for rest. To toil and not to ask for reward. Save that of knowing that I do your most holy will. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. Huwag mo pabayaan ang mga tao inaamo nga, ikaw ang mag-console ng tao. To be understood as to understand. Huwag mo pabayaan ang tao ang umuunawa sa'yo. Hawakan ang kamay ng katabi. Sabihin mo, huwag kang mamihasa na lahat ng tao nag-a-adjust sa'yo. Mag-adjust ka rin sa amin. Palagpakan natin si Lord. To be understood as to understand, to be loved as to love, for it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen! Amen! And finally, eto na, condemningitis. Tanungin niyo kung ano yan? Ito yung mga taong sinasabing, wala ka ng pag-asa sa buong buhay mo! O kaya naman yung, sorry, pero sinasabi nila to, I have to say this, so that those who are in the profession will be delivered. Sinasabi nila, pag teacher ka, hindi ka na yayaman. Sinong nagsabi sa inyo?
What is wealth anyway? But a measure of value. If teaching is valuable to you, then you are rich. Yes? And it's not about the influx of money, and it's about your mindsetting, and it's about your handling of what is there. Amen? Lahat ng teacher, let me hear you say, yo! Okay, I prophesy something with you, my dear friends. All the teachers here, Lord, grant them blessings upon blessings, so that other people will not say this again to them, because they will grow rich in your love and in material things. Yes? May mga taong ganyan. Alam niyo ito every year, nung elementary ako, from kinder to grade 6, I was the first honor. Pero minsan, hindi ko na-enjoy. Tanungin niyo ako bakit? I have a brother who always tells me, wala namang kwenta, honor mo na yan. Kaya ng kahit sino yan. Second, nung grade 1 ako, wala namang kwenta yan, first honor na. Kaya yung nagmakakita ko stage, walang kwenta. Because my kuya was my significant other. Ikaw, kapatid, ikaw, baka kuya ka o ate sa iyong bahay, baka significant other ka din. Pagka merong achievement yung mga bata sa iyo, mga kapatid mong mas bata sa iyo, or mga taong merong ka moral ascendancy, huwag mo silang i-condemn. Palagi mo sabihin may pag-asa pa. Yes? Okay? Malinaw? Okay. Very good. Alam niyo, nung marinig to ng kuya ko sa patotoo ko, lumapit kasi it was a seminar like this, lumapit yung kuya ko, man, sorry talaga, hindi ko alam. Sabi ko, kuya, tapos na yun. Hindi, joke lang yun. Joke lang pala, hindi ko na-enjoy. Kita mo yan? Condemning 90s. Yes? Naalala ko tuloy kasi maraming mga parents masyadong judgmental. Parents, listen to me, At sana mapakinggan din ng mga parents ito. Nag-access na ba kayo sa YouTube? Sana makita nila, marinig nila ito. Kasi mayroong mga masyadong mag-condemn sa kanilang mga anak na mababa ang grade. Minsan binigay naman talaga ng the best ng bata, di ba? Naalala ko tuloy, merong nag-email sa mami niya. Mami, may email ako, mahalaga. Pero bago mo basahin, tawagin mo si Daddy. Hindi binabasa niya yung email. Uy, Daddy, dito sabay daw natin basahin. Hindi binabasa na nila. Mami, umupo muna kayo ni Dad habang binabasa. Upo naman sila. Mami, Daddy, nakaupo na ba kayo? Mami, Daddy, di ba dito niyo ako pinag-aral sa Baguio? Mami, Daddy, nagkaroon po ako ng problema. Alam niyo po, nasunog yung eskwelahan namin. Nagkaroon na ng stampede. Tumalon po ako sa 3rd floor. Alam niyo, nabalikan po ako ng tadyang. Pero buti na lang po, may kumupkup sa akin. Di ba, ma'am, sabi niyo, humanap ng mas matanda kaysa sa akin? Ayun, medyo na-in-love na nga ako sa kanya nung nakita kami. He is already 51 years old. Tapos inuwi niya ako, may mga anak na siya, at meron siyang isa pang misis. Pero hindi ko na pinapansin kasi baliw naman nakakulong sa isang kwarto, nagmumura lang ng nagmumura. Tapos alam mo, nag-inlove akong todo, at ma'am, puntis ako ngayon. Nagkatingin mo na sa... Nagsasabunutan na lang. Tapos, yun na, sabi niya, problema after problema, ang daming sinabi. Tapos may mahabang scroll down, tagal mo ng message, tagal scroll down, joke only. Kaya, joke lang. Mami, hindi totoong nasunog ang aming eskwela, hindi totoong nabalikan ako ng tadyang, hindi totoong may kinakasama ako, hindi totoong buntis ako, hindi totoo lahat. Huminga pa muna. Sabi ko kasi, ang totoo, bagsak ako sa mathematics. Tapos wala na akong pera. Paki-send mo nga yung aking allowance ngayon na ma'am. Diba? Mas maganda yung bumagsak lang ako sa math kaysa yung nangyari, mga sinabi ko. Diba?